Pag-scroll mo sa Facebook, bigla mong makikita, #feeling blessed. Tapos may picture ng dati mong kaklase. May bagong kotse, may bagong bahay. Tapos ikaw, nasa gitna ka ng traffic sa EDSA habang nakikipagsiksikan sa MRT. Pagod ka, gutom, at pagtingin mo sa bank account mo, 1,000 na lang ang natitira hanggang sa susunod na sahod. Mapapaisip ka na lang talaga, masipag naman ako, nag-aral naman ako, bakit parang wala pa ring nangyayari sa buhay ko? Here's the part na masakit pakinggan. Hindi effort ang kulang sa'yo. Value ang kulang sa'yo. Itatapon natin sa basurahan lahat ng maling itinuro sa'yo tungkol sa pera. Kasi may isang bagay tungkol sa pera na hindi kailanman itinuro sa school. At ito ang dahilan kung bakit may mga taong mabilis umangat, habang ang iba, habang tumatagal, parang mas lalong nahihirapan. Hindi ito tungkol sa sipag, hindi ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa value mo sa market. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung bakit kahit masipag ka sa trabaho, hindi ka pa rin yumayaman at paano mo babaguhin ang value mo para magbago ang income mo. Ang mga topic na pag-uusapan natin ngayon ay inspired sa isa sa mga pinaka-brutal as pinaka-honest na financial books na nabasa ko. Ito ang The Millionaire Fastlane ni MJ DeMarco. Pero aminin natin, iba ang landscape sa US kaysa dito sa Pinas. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung mga golden rules ng wealth creation at in-apply ko sa sitwasyon nating mga Pinoy. Inilocalize ko ito para sa inyong mga na-stuck sa EDSA. Kung gusto mo nang basagin ang cycle na yan at pabilisin ang takbo ng iyong financial life, huwag kang kukurap. Tuturuan kita kung paano lumabas sa slow lane at lumipat sa fast lane ng tagumpay. Kaya kung handa ka nang makita ang Filipino version ng Millionaire Fastlane, simulan natin sa reality check na hindi mo gugustuhing marinig, pero kailangan mo. Simula bata tayo, anong sinasabi ni nanay at tatay? Anak, mag-aral kang mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho at yumaman ka. Hindi masama ang intensyon. Pero ang premise na magandang trabaho equals pagyaman, hindi yan totoo sa actual math ng buhay. Ayon sa PSA, ang average salary sa Pilipinas ay nasa 18,000 to 25,000 pesos. Sabihin nating blessed ka, sumasahod ka ng 25,000 sa mahal ng bilihin, renta, kuryente at pamasahe. Swerte ka na kung may matira sa iyong 5,000 pesos savings kada buwan. At kung gusto mong maging milyonaryo, mag-ipon ka ng 5,000 piso per month for the next 16 years. 16 years na walang sakit, walang emergency, walang birthday, walang deserve ko to, at magiging milyonaryo ka na sa edad na 45. Oh no! Hindi ka mahirap dahil kulang ka sa sipag. Mahirap ka dahil mababa ang value ng posisyong kinalalagyan mo. Pero bakit may mga taong pareho mo rin namang nagtatrabaho pero parang naka-cheat code ang buhay? Same hours, same pagod, different results. Because this entire game runs on one concept: perceived value. Sa isang capitalist society, hindi mo sinusukat sa pagod ang sweldo. Sinusukat ito sa value na dinadala mo sa isang kumpanya o market. Bakit mas mataas ang sweldo ng isang accountant kaysa sa isang janitor? Pareho silang mahalaga. Pareho silang napapagod. Pareho silang essential. Pero magkaiba sila ng value difficulty at value scarcity. Ang trabaho ba madaling palitan? Ilang taon ang kailangan para matutunan ang skill? Ano ang magiging damage kung mawala ka? Ang crew na nagre-refill ng gravy sa fast food. Pag umalis ngayon, may kapalit bukas na kayang gawin ang trabaho after 30 minutes of training. Pero ang software engineer na nagtatayo ng system na pinapatakbo ang buong app, kapag nawala yan, tumitigil ang operasyon, nawawala ang milyon-milyon, at pwedeng masira ang brand. That is value. Wealth is not about effort. Wealth is about rarity and impact. Kung ang ginagawa mo ay kaya ring gawin ng kahit sino, ang market will treat you like anyone. Pero kung ang ginagawa mo ay hindi kayang kopyahin agad, doon nagsisimulang tumaas ang value mo. Pero minsan, hindi skill ang problema, kundi location mo. Yung bote ng mineral water sa sari-sari store, 15. Sa convenience store, 25 pesos. Sa airport, 100 piso. Sa luxury hotel, 300 pesos. Same bottle, same tubig, same plastic na madaling madurog pag nabagsak mo. So anong nagbago? Hindi ang quality, hindi ang brand. Ang nagbago lang, ang lugar. At ito ang nangyayari sa marami sa atin. Hindi ka low quality, hindi ka bobo, hindi ka tamad. Minsan,
Nasa maling market ka lang. You're being priced like sari-sari store water when you should be earning like an airport water. Sa Pilipinas, kung nurse ka, bayani ka raw. Salamat, frontliners. Pero pagdating sa sweldo, 25 to 35,000 pesos. Saktong pambili ng kape, ulam, at konting pag-asa. Pero sa US, UK, o Germany, same injection, same pag-aalaga, same shift, pero ang sahod, 250,000 per month. Hindi nagbago skill mo. Ang nagbago ay ang market na nagbavalue sa'yo. This is geographic arbitrage. Ini-export mo ang value mo sa ekonomiya na mas kaya kang bayaran, same skills, 10 times ang pay. Ganong kasimple at ganong kasakit tanggapin kung iniisip mo. Paano kung hindi ako makapag-abroad? Paano kung ayaw kong iwan ang pamilya ko? Stuck na ba ako sa minimum wage forever? Relax, hindi pa ako tapos. Hindi ito Goodbye Philippines tutorial. May paraan na pwede mong gawin habang nasa kwarto ka lang na may electric fan at wifi. Pero bago tayo tumalon doon, kailangan muna natin dumaan sa isang katotohanang masakit tanggapin, lalo na para sa mga degree holders. Dito sa Pilipinas, mataas ang pedestal ng degree holders. Parang kailangan mo ng diploma, board exam, honors, at konting milagro para lang magkaroon ng disenteng sweldo. Pero let's look at the math. Ang licensed teacher or nurse sa Pilipinas, 25 to 35,000 pesos ang sahod. Meanwhile, ang dishwasher sa cruise ship or hotel sa Europe, $700 to $1,000 per month, that's 40,000 to 60,000 pesos. At hindi ko sinasabing mas madali maghugas ng pinggan, pero, come on, 4 years ng thesis, internships at board exam versus paghuhugas ng pinggan, tapos mas malaki sahod ng isa. Bakit? Because the dishwasher is working in an economy na may pera at may kakayahang magbayad. At dito nagsisimula ang confusion ng maraming Pilipino. Hindi kung sino ang mas edukado, ang mas mayaman, kundi kung sino ang nagtatrabaho sa market na may pera. Kaya maraming DH sa Hong Kong o Middle East ang nakakapagpatayo ng bahay at nakakapagpa-private school ang anak. Habang ang mga office workers sa Makati ay nag-uulam na lang ng sardinas 3 days before sweldo. Minsan ang pinaka-logical na wealth move, hindi ang kumuha ng master's degree, kundi ang kumuha ng passport. It's not about how many books you've read. It's about how much the market is willing to pay for your time. Market difference lang. Hindi lang abroad ang paraan para maging airport water. Dahil ngayong 2026, pwede mo nang dalhin ang airport sa loob ng kwarto mo. Gamit ang wifi mo at laptop, nasa digital world na tayo. Hindi mo na kailangan sumakay ng eroplano para kumita ng dollars. May kakilala ako na virtual assistants, social media managers, video editors na nasa probinsya lang sa Pilipinas, pero clients nila, New York, London, Dubai. Sahod nila, $2,000 per month o mahigit 110,000 pesos. Bakit ganon? Para sa clients sa US, $2,000 ay cheap labor. Para sa'yo sa Pilipinas, CEO level lifestyle. At dito natin makikita ang principle, value is relative. Hindi kailangan ng physical na flight. Ang kailangan lang, ang market na willing magbayad para sa trabaho. Ang tanong na ngayon, ano ang susunod mong hakbang para pataasin ang value mo sa market? Career leveling sa Pilipinas? O career arbitrage? Mag-abroad para sa geographic arbitrage? Hindi lang yan para sa board exam passer o may master's degree, minsan skills arbitrage lang sapat na. O baka naman gusto mong manatili sa Pinas, pero dollars ang kita mo. That's currency arbitrage. Maraming options. Alam ko ang iniisip nyo. Hindi naman lahat pwedeng mag-abroad. Sino na lang ang magiging teacher? Sino na lang ang magiging nurse? Tama kayo. At yun ang masakit na katotohanan, ang sistema ay ginawa para panatiling average ang karamihan. Kung gusto mo ng average na buhay, sundan mo ang average path. Pero kung nandito ka sa channel na to, alam kong ayaw mo ng average. Kung sipag lang ang labanan, matagal na tayong lahat milyonaryo. Alam ko mahirap mag-level up ng career. Mahirap mag-ibang bansa, mahirap mag-shift ng path, pero mas mahirap manatili sa parehong lugar. Mas mahirap manatiling mahirap, yan ang totoong kalaban. Ngayon, may 200 sa harap mo. Yung unang path, yan yung bahala na. Sana gumanda buhay ko. Yung pangalawa, yan yung hindi man madali. Pero ito yung daan papunta sa mas magandang version ng sarili ko. Hindi mo kontrolado kung saan ka nagsimula. Pero kontrolado mo kung saang path ang tatahakin mo sa hinaharap. And let's walk that path together.
Kung handa ka nang itaas ang value mo, hit like and subscribe.